Anak ng tikbalang I. Si Marta ay napakaganda, masyadong maganda, ayon sa matatanda. Ang kanyang mahabang buhok ay mistulang sutla, ang kanyang mga mata ay tila kumikinang sa ilalim ng buwan, at ang kanyang tinig ay parang isang mapanuksong awitin. Maraming lalaking taga-nayon ang humahanga sa kanya, ngunit wala siyang pinili ni isa. Sa halip, madalas siyang mag-isa sa gabi, naglalakad sa gilid ng kagubatan, nakikipagbulungan sa hangin, tila may sumasagot sa kanya mula sa dilim. Kinatatakutan ng mga tao ang hindi nila maipaliwanag. Kaya nang lumaki ang kanyang tiyan sa hindi maipaliwanag na dahilan, alam nila kung ano ang dahilan. Si Lola Biring ang unang nagsabi nito. Tikbalang. Ang nilalang ng kagubatan. Ang tusong demonyong kabayo. Ang anino sa likod ng mga puno. Sinasabing may kakayahan itong mambihag ng babae, akitin sa panaginip, sakyan sa gabi hanggang sa ipaglihi ang kanyang isinumpang supling. Ngunit si Marta ay hindi natakot. Kahit nang magsimulang pag-usapan siya ng buong nayon, kahit nang lumaki ang kanyang tiyan ng mas mabilis kaysa sa normal. Umiti lang siya. Mahal niya ako, bulong niya, hinihimas ang kanyang sinapupunan. Dumarating siya sa aking panaginip. Alam ng mga taga-nayon na hindi iyon pag-ibig. Dumating ang takdang gabi. Nagngangalit ang kulog habang sumisigaw si Marta, pilit iniluluwal ang sanggol na wala pang nakakakita ng katulad. Nanginginig ang mga babaeng tumulong sa panganganak niya. Isa-isa silang lumabas ng kubo, namumutla at walang masabi kundi dasal. Hindi tao ang bata. Hugis sanggol ito, ngunit mas mahaba ang mga braso't binti nito. Ang maliliit nitong kamay ay tila may matatalim na kuko. Ngunit ang pinakamalupit ay ang mga mata nito, mga mata na kulay ginto, nagliliyab sa dilim, puno ng karunungang hindi dapat taglayin ng isang bagong silang. At saka ito tumawa. Hindi iyak ng isang sanggol, kundi isang malalim, nakakapangilabot na halakhak, halos parang huni ng kabayo. Nagkagulo ang buong nayon. Isumpa ang demonyo, sigaw ng isa. Sunugin silang dalawa. Nagsisigaw si Marta, yakap ang kanyang anak. Hindi. Anak ko siya. Ngunit hindi na sila nakinig. Hinila nila siya palabas, kahit siya'y nagpupumiglas. Ang sanggol ay umiiyak, ngunit hindi tulad ng isang ordinaryong sanggol, ang iyak nito ay tila alulong ng isang nilalang mula sa impyerno. Nagtayo ng malaking sig sa gitna ng nayon. Sinunog nila si Marta at ang kanyang anak. Napuno ng amoy ng nasusunog na laman ang hangin, kasabay ng nakakabinging sigaw ng mag-ina. Ang iyak ng bata ay naging isang malalim at dumadagundong na huni ng isang nilalang na hindi dapat isinilang. Sa wakas, katahimikan. Ipinagdiwang ng buong nayon ang kanilang ginawa. Naniniwala silang tapos na ang sumpa. Ngunit sa ikapitong gabi, bumalot sa lugar ang isang kakaibang hangin, malamig, mabigat, at amoy sunog na laman. Isa-isa, nagsimulang maglaho ang mga tao. May natagpuan silang nakabitin sa mga sanga ng puno, ang leeg nakapilipit sa hindi maipaliwanag na paraan. Ang iba ay natagpo ang durog-durog ang mga katawan, may malalalim na bakas ng kabayo sa paligid ng kanilang bangkay. Tuwing sasapit ang gabi, may naririnig silang malalim na halakhak sa kabubatan, kasabay ng tunog ng papalapit na yabag, malalakas, mabibigat, tila pagmamartsa ng isang halimaw. Anak ni Marta, bulong ng matatanda. Bumalik na siya. Huwag kayong lalabas sa gabi. Baka kunin ka ng anak ng tikbalang. Mga kaibigan, ito ang inyong tagapagsalaysay. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. May narinig na ba kayong ganitong alamat tungkol sa tikbalang? Ibahagi niyo sa comments. Hanggang sa susunod na kwento kung makakaligtas kayo.